From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ayaw ninyo kalimti pagkakita ng alagad sa Diyos, ang usa sa mga bunga sa iyang espiritu nga makaplagan din hikanato, walay lain kundili ang kalipay. Ang kalipay, ilhanan, nga ikaw gipuy-an sa Ginoo, og duol ang Ginoo sa imuha, og sa diyang ang tao malipayon, dali kayo siya mudaig. Pero sa diyang uabot si Satanas, ang una niya buhaton, kawaton ang imong kalipay. Inigkawat niya sa imong kalipay, pati imong pagdaig mawa. Abi ninyo nga nung iyang buhaton na, aron mo palayo ang Ginoo sa imuha. Kay naibalo siya sa sikreto, sa pulong sa Dios nga nagaingon, the Lord dwelleth in the midst of the praises of His people. Ang Diyos nagapuyo sa taliwa sa pagdaig sa iyang katauhan. Kuha ninyo na. Okay. Ang Diyos sa pagsimba nahigugma og pagdaig. Kay mauna hinungdan nganong musimba ta. So ingon siya sa John 4:24, God is a spirit, and those that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Abi niyo sa ibot pasabutana, inigduol nato sa iya, kitang magsisimba sa iya, musimba kuno sa iya sa espiritu o sa kamatuoran. Ang pagduol sa Dios usa ka paghalad sa pagsimba. Ug ang usa sa halad sa pagsimba mao ang magagikan sa atong kasing-kasing o niya mogawa sa atong baba ang bunga sa atong mga ngabil nga pagdaig sa iya. Gusto kayo sa Diyos na. Ingon ang kasulatan, ang anak sa Diyos mianhi sa pagbungkag sa binuhatan sa yawa. Ang anak sa Diyos mianhi sa paghatag og kinabuhi nga madagayaon gayon. Apan ingon siya ang kawatan, si Satanas, mianhi sa pagpatay, sa paglumpag, o sa pagkawat. Unsay una niyang kawaton? Ang presensya sa Diyos gikan sa imong kinabuhi. O nang pagkamawa ng presensya sa Diyos sa imong kinabuhi, ang sunod nga mawa, ang kalipay. Pagkawa na kay kalipay, maglugos na kagdaig. Maglugos na kagingog, praise the Lord. Sa diyang wa na kay pagdaig, wa na'y puy-anan ang Dios sa imong sulod.
Now you must remember, we are the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit dwells in us. As long as God is within us, nothing can be against us. Haba ang Ginoo sa inyo ha. Unsa namang kalayo ang Ginoo sa imo ha. Ning taknas kagabhion isa ni sa akong pagwali nga akong giampo nga mobalik ang presensya pag-usab sa Dios sa inyong mga kinabuhi. Dugay na kaing panahon nga nalimtan na ninyo unsaon ang pagpahiyom. Ngano man, unsaon man nimo pagpahiyom nga wala naman kay kadaugan sa imong kinabuhi. Amen? Apan pinagi sa mga pulong sa Dios ug sa iyang mga saad, ibalik sa Dios kanimo karon ang iyang presensya. Pagka nasiguro nimo na ang presensya sa Dios, mabati nimo ang imong kasing-kasing moambak pag-usab sa kalipay. Nga bisan pugna na imong baba sa pag-smile o pagkatawa, di gid ka mapugnan. So sa atong service, dili bawal mo smile. Dili pod bawal mo katawa. Kung nabati niyo yung presensya sa Dios, dili bawal mo singgit mo diri og praise the Lord o amen o hallelujah. Ilhanan nga ang Dios naa sa tuwa. Naigog mabaw gyud ang Dios sa pagdaig, naigog masya. Sa kadlaw og soon, sa diyang siya misulod sa Jerusalem, nagsakay siya asno. Portigyong sa baas mga tao. Hosana sa hari, sa anak ni David nga miyanhi, sa ngalan sa Ginoo, portigyong sa baas dalan. Kainomdong ko tong mga nay magsinulog dinhi, portigyong sa baas mga tao, saba pa ana atong pagsulod sa Ginoo dito sa Jerusalem. Nya ang mga sininas tao gipangkuha, gipanglatag dito sa dalan kay agian siyang asno, portigyong sa baas pagdaig. Nya dunay mga pariseo dito nga dili anad sa pagdaig. Giduol nilang Ginoo kay nasamukan man, ingnan nilang Ginoo. Ingon sila, Ginoo, sugo aragod ng imong mga apostoles ug mga tinun-an sa paghilom kay pertigyong sa baa, makadisturbo sa among dalunggan. Unsay sultis Ginoo? Ingon siya, kung ako silang pahilomon, kabalo mo kinsay mo singgit sa pagdaig? Ingon siya, kini mga batos kilid, mabutangan igbaba og sila tanan ang mosinggit sa pagdaig kanako. Hallelujah. Dula ka ba'y pagpanginalan ng wa matubag? Duna kay pagpanginalan wa matubag. Duna kay problema karon nga dipas-an tungod ni ana bisan ka mo igsoon papas-anon mo mga upat tulo upat ka problema, mawa gyud ang smile sa inyo ha. Mawa gyud kalipay sa inyo ha. Kinsa diri ang may problema? Kinsang nay problema? Tanan naa. Ayo kalimti ang problema igsoon pwedeng sulbaron. Usahay di ta kasulbad sa atong kaugalingon, pero naay usa nga mahimo sa pagkasulbadana sa tuwa. Ibalik usa niya ang presensya niya sa tuwa para mabutangan ta og kining presensya niya og makapuyo siya pag-usab nato og sa diyang nagpuyo na siya uban nato wa nay butang malisod pa. Lahi ang paagi sa Dios pagsulbad og problema. Ulian usa ka sa imong kalipay. Ang hari sa Huda na problema kay sulungon siyang Sennacherib. Si Sennacherib hari sa Babylonia. Mao na pinakagamhanang nasod sa una. Ang ilang armed forces bisan unsay nasod nga sulungon, di jud na muuli sila nga di makonquer ng nasura. Karon ang sunod sa ilang agenda, ang sunod sa ilang plano nga konkeron ang Israel. Ipadadag sulat. Surrender na mo. Surrender and leave, rebel and die. Ingon si Sennacherib sa hari sa Huda. Ingon siya, kami musulong ninyo, kinsa may Dios nga makaluwas ninyo gikan sa among mga kamot. Tinuod yun ang sulti ni Sennacherib, wa siya ng umidya. So, kakurug-kurugin tao ng hari sa Huda. Ingon siya, Ginoo, ni ay panghulga o panghagit sa hari nga mao Sennacherib. Tinuod din niya sulti, wa jud mi mahimo. Limang kapaglantaw nila, nang higda ang mga sundalo ni Sennacherib, murag humigas sa kadaghan. Puro to mga magugubat ng mga sundalo. Di kulba gyud kayo ang mga taga Huda. Ni dool sila sa Ginoo. Gitubag sa Dios ang ilang pagampo. Nawad na sila kalipay. Sulod ka sa kampo sa Huda sa una, hilum na kay na wa nay kalipay kay tanan nakulbaan naman. Ikaw ba'y makulbaan kundi ba mawa ang imong pahiyom o kalipay?
Alimang ka, no? Pending inyong kamatayan, kulbaan mo tanan. Mawag yun yung kalipay, ana. Mupahiyuman mo, ana, pinugos na. Panington na mugbugnaw. Ana ang sitwasyon sa sulod sa Israel, na wala yung pagdaig. Kada nalay mo kalampag dito sa ilahang pultahan, mangambak na sila, kaya abilag sa sinakirib na. Apan may duol sila sa buhay nga Diyos. Pagkatapos, ihatag sa iya ang problema. Abi niyo sa gibuhat sa Ginoo, itubag sila, ingani ang gisulti sa ilaha. Wa sila ingni nga, okay, ang tanang tao, mga lalaki sa Huda, tiguman ninyo. Tungod kay tagay garmas, kay makigubat mo, ko'y bahalaan ninyo. Dili una lang utok sa Diyos, lahi ang iyang unahuna kaysa sa tuwa. Abi niyo sa iyang gibuhat, mga igsoon, ang iyang gibuhat, ingon siya, ang choir sa Huda, music, ingon siya, maoy ayuha. Atong choir members, tigumon tanan. Lalimang ka, gitigom ang tanang choir members. Makigubat ka, unya, choir members, may mong tigumon, nung sumay niyo buhato na na. Ingon siya, ingon ang Ginoo, pagtigom sa choir, kay dugay naman mo ka practice, hala, practice mo. Pagkatapos nga ma-practice, mabansay na inyong mga tigog, wa mo'y buhato na adlaw gabi, muawit lang para sa kuha. May lang gihimo. Paghimo nila, awit sila, ison, lalimang ka, gubat ang imong atubangon niya, awit ay imong gamiton. Gitara, tambor, uy, unsa man yung klaseng magugubata. Mga musicians ang ipanguha. Pagkatapos yung son, sa dihang sila nagdaig na, their praises generated power. Because God is touched by our praises. God is touched by our worship. This is the only thing that can touch and magnify the power of God in our lives. So sa dihang naka-generate na sila power through worship, there is power in worship. Sa din naka-generate is power to worship. Ang Diyos misugo na pagkahuman. Na nagkakusog na uli ang ilang gahum, ang ilang kalipay, ang ilang pagkuro, ang ilang nerbyo sa ilang kakulba. Nawa! Ang nipuli sa ila, gipaningot silang awit, hangtod nabati nila ang Diyos na puno na po sa ilang kasing-kasing, hangtod nga ang ilang pag-awit, niabot na sa pila na ka-octave, crescendo tanan, pataas. Hangtod itandog sa gahom sa Diyos. Nagpadalag duha ka manulunda ang Ginoo, nitong kagabiyon, ang tanang sundalo ni Sinakirib, gipatay, samtang sila na nag-awit lang dito sa ilang kampo. Pagmata nila sa buntag, si Sinakirib na lang nag-inusara. Why labilin? Naabay mga Sinakirib sa imong kinabuhi ron, nga may nakapakurog nimo? Gibalot ka ba sa utang na tungod niya na kada na mo tuktok sa imong balay? Kuratan ka, igsoon. Dugay ka na nagsaad, gusto nimong himuon na para sa imuha, pero di gid ka kahimo tungod kay naagi nagpugong nimo, tingali gihimo na nimo ang tanan para makop up nimo ang imong responsibilidad. Apan nagka-nervous break ka na lang, di gyapon ka ka-cop up tungod ni ana mga kaigsunan sa takna sa kagabion ni abot sa kagabion malipay na ka kay wa nay tawo makaduol sa imong balay. Inig ulan, samot kang malipay, kay wa nay tawo makaduol makatuktok sa imong balay. Inig kilat, inig dalugdog malipay ka, kay ang tagiya sa apartment nga imong giarkilahan, di na makaduol dito tungod sa perting bagyoha. Kada nay mo tuktok makulbaan ka. Nawa ay mong kalipay, na ay Sinakirib nga nagpalibot sa imuha, o ikaw na nagpuyo sa kakulba. Tungod ni anay son, wa nakakabalo sa imong buhaton sa kanerbyos nimo. Ay kalimti, isa nga ibalik nimo sa imong kinabuhi pagka naa kay problema ay pagbagulbol, ay pagreklamo ang imong buhaton, mudaig ka. Amen. Why mong gitara? Kung kabalo ka musista, hawit sa imong balay. Kung di ka kabalo, kuhay himnal, patudlo ka, o kung naa kay na ibawang awit, duha ka istansa, tulo, balik-balik ka gawit.
Dito sa imong balay, sige, awit buntag, awit sa unto, awit sa hapon. Tanawa, makatandugan ka sa gahom sa Dios. Doon ay madulunda ang mobisita sa imo ha, sa laing paagi. O tagaan kag dakong milagro nga wa pa nimo makita sukad sa imong kinabuhi. Now, ang mga saad sa Dios naa sa tuwa karon. Because the word of God does not fade. The word of God's power is the same yesterday, today, and forever. These words are never ending. These words are forever settled in heaven. They never fade. Their power is just as the same yesterday, today, and forever. Walay pagkabag-o ang gahom aning mga pulunga, kaysa pagkamatuod ang pulong sa Dios, mao ang Dios mismo. Sa diyang dawaton nato ni makapabuhi sa atong pagtuo ug makapatandog sa yahang gahom. Makita nato mga igsoon, usahay dunay mga tawo mosaad sa tuwa o nakadawat tag saad. Kinsay gisaaran og tao dinhi. Daghang kay tag mga saad usay madawat, nya igsoon kadaghanang panahon usahay mapakyas ang saad sa tao sa tuwa. Nganuman, usahay gusto lang i-fulfill ang ilang saad sa tuwa, pero dili sila maka-fulfill usahay tungod sa naay nag-prevent sa ilaha. Tungod kay sila tao manusab, say dunay mga kakulian nga di malikayan, di gyud sila ka-fulfill sa ilang saad sa tuwa. Pero nganong dagko ning mga saarang gisulti sa Dios, nganong miingon siya diri nga kini ang mga saad nga atong gipakigambitan, dagko nga mga saad. Mga saad nga grabe kadagko ug grabe kabililhon. Ngano man, ingon si Pablo, hamili ug dagko nga mga saad. Ngano man, tanaw nato igsoon, kinsang naghatag. Ang source ni ining maong mga saad, walay lain kundili ang Dios. Siya ang nagsaad ani. Pag ang Ginoo mo saad, di gyud siya mamakak sa iyang saad. Kadi isa bakakon. When God promises something, He cannot back out from His promises, or else He becomes a liar. And there is one thing that God cannot do, and that is to lie. God cannot lie. Di siya mahimo nga mamaka. Di gyud makabakak ang Dios. So tanaw ninyo kung kinsay nagsaad. Importante kung kinsay nagasaad. Basta mo dawat lang mo saad, tapos mapakyas mo, magubayin mo kasing ma-disappoint mo. Pero ning taknas kagabi, wata maghisgot og saad sa tao, saad sa Dios ang atong gihisgutan. Nawa ninyo yung song kisay nagsaad. Ang Dios dili bakakon. Pag-ingon niya nga, pangayo og ikaw paghahatagan, tinuod ang iyang sulti. Nangayo na ba mo? Sa diyan doon na may problema, kasi inyong unang daganan. Inventoryha daw inyong kinabuhi. Sa diyan nagka-problema ka, hangtod karon praktisa, kinsa man yung unang ginadaganan? Base kanyong sigataw, praktisa daw ninyo ang inyong unang daganan og sultihan ng Dios. Luhod sa imong kwarto, Ginoo, mauni ang akong problema, gusto na akong tabangan ko nimo sa pagsulbad ni ini. Pagkatapos hulatan tubag, ang Dios muhatag nimo. Everybody say praise the Lord. Nya ato pong makita igsoon dili lamang ang source sa saad, kundili ang kadako ni ining maong nagsaad. The Bible says, God is so great, His creation cannot contain Him. The universe, the heavens above, the earth beneath cannot contain Him. He made everything. The universe, the stars, the moon, the earth, all of the planets. Gihimo tanan sa Dios ni. Dili makapaigo ang iyang gihimo sa iyahan tungod sa iyang kadako. Dako o yamot ang Dios. Kita ninyo ng universo mga kaigsunan, sa takna sa kagabion nga way panganod. Sulay ninyo og hangad sa langit. Makita ninyo ang ginatawag Milky Way. Kanang Milky Way, kanang nagputi lang sa langit nga mura gibadlis, nga mura gipulbos nga. Mura bagpulbos nga giana sa taas. Pagkatapos nagbadlis lang siya. Abi niyo kung sana? Billion ka mga billion nga mga bituon. Ang bituon nga isa sa Milky Way, ang kadako mga igsoon usahay 500 times kadako sa atong kalibutan.
binilyon na gipahid sa Dios sa kalibutan sa dito sa taas. Nga may atong makita. Ug ang gilayon nila millions and billions of light years away. Light year is how light travels in 1 year. Light travels at the speed of 186,000 miles per second. Kada tick sa imong relo, ang kahayag nagatravel na sa space og 320,000 kilometers. 320,000 ka kilometro kada tick sa imong relo nagatravel ang light. Kung doon na kay rocket, ang kapaspas sa imong eroplano, sa imong rocket, 320,000 kilometers per second ang kakusog. Una ka makaduol didto sa kabituon sa Milky Way, mudangat og 200 million years ang imong i-travel. Inana kalayo. Pero abi nyo kasi naghimo ana ang Ginoo nga nianhi sa kalibutan. Nga nagpalansang sayang kaugalingon sa krus sa Kalbaryo, ug maoy naghatag kanato ni ining mga saara nga nakiglakaw-lakaw nato ni ining planetang kalibutan, ug nakigsama nato aron mabati niya ang atong gibati, ug aron iyang masinati ang atong nasinatian, ug aron mabinlantan niyag mga saad nga samtang di nato siya makita sa kasamtangan diri sa kalibutan, na atay magunitan nga siya buhi sa atong kinabuhi, muhimo og milagro, muhimo og katingalahan, muhimo sa tanan natong gipangayo sa iyaha. Hallelujah. Kita nato igso ng usa ka saad sa Dios pinaagi sa usa ka pangutana sa Luke 18:35 ngadto sa 43. Ang tanan mo yung praise the Lord. Og natabo nga sa nagakahaduol siya sa Jericho, may usa ka butang nga naglingkod sa daplin sa dalan nga nagapakilimos. Og sa hingdunggan niya ang panon sa katawhan nga nagpangagi nang utana siya kunon sa kadto. Og sila nagsugilon kaniya nga si Jesus nga Nazaret nun milabay. Og misinggit siya nga nagingon, Jesus, anak ni David, kaluy-i ako. Og ang mga nanaguna nagbadlong kaniya nga humilom siya. Apan siya misamot pagsinggit, anak ni David, kaluy-i ako. Og mihunong si Jesus. Og nagsugo nga siya dadon ngadto kaniya. Og sa nahiduol na kini, iyang gipangutana sa pagingon, unsa ang buot nga pagabuhaton ko kanimo? Og siya miingon, Ginoo nga makadawat ako sa akong igtatanaw. Og si Jesus mingon kaniya, dawata ang imong igtatanaw, ang imong pagtuo maoy nagluwas kanimo. Og sa diha-diha siya nakadawat sa iyang igtatanaw, og minunot kaniya nga naghimaya sa Dios, og sa hingkit-an kini sa tanang mga tawo nga nagdaig sila sa Dios. Nakita ninyo diri ang usa sa pinaka-gracious acts of mercies of God, of the Lord, who was made into the flesh. Nakita ninyo diri, pangutanang personal. Kini siyang butaha. Ang buta sa una, ang ilhanan, naikupo na nga pula, nagpalimos diha sa daplin sa dalan. Ang ilhanan sa butaron sa ato, nagantipara og dark, na ilatang gamay. Ang buta sa una, basta naikapang nga pula, naglingkos daplin, buta na. Kini siya, buta gikan sa pagkabata. Pan gusto siyang makakita, dakong problema sa iyang kinabuhi. Igsoon, dunay panahon nga miabot, nga ang Ginoo nagaagi sa iyaha. Nga gipangutana siya, pagkahuman nga, sige siya singgit, anak ni David, kaluy ako. Ingon ang mga tao, hilom! Kay busy ang Ginoo sa tanan niyang ginabuhat. Pero misinggit naman, hinuon siya og kusog, anak ni David, kaluy ako! Niya, nakapatrack to sa attention sa Ginoo, mihunong siya. Yung siya, dadan ninyo siya ngari ka nako. Pagdala nila, ni ay personal nga pangutana sa Ginoo sa iya. Unsa man ang gusto nimo nga buhaton ko alang kanimo. Parte og kamoy nastubangan sa Ginoo giingnan mo ana.
Sa di pa mo mahuman, igsoon kini mo ang pangutana, mabati ninyo nga may pangutana sa Ginoo sa inyong kasing-kasing karon. Tanaw ninyo, personal kayong Ginoo mangutana, no? Unsa may gusto nimo nga buhaton ko? Me. What do you want me to do for you? Me, you. Ikaw. Ako. Ikaw karon niya dinhi. Ang Ginoo sab niya dinhi. Wa lang kakakita. Pero ingon siya, kasi nagtuo sa iyong pulong. Tinuod ba yung nasulti? Siya duha o tulo na nag-iskot sa akong ngalan. Ako na sa ilang taliwa. Wala niyo siya makita. Wala niyo siya din karon. Di baka ako ng Ginoo. Si Tomas, way pagto! Isa sa mga apostoles, way pagto. Ingon na umang mga apostoles, ingat kami sa lubong sa Ginoo, nakita namin, nabangon siya. Wala na siya dito, inginan, misa maglunda, kisay yung ipangita. Si Jesus ng tagang Nazaret, wala siya dinhi. Nabangon na siya sa mga patay. Nagdaga ng mga napulo ka apostoles, minus kang Judas, pagkatapos mga igsoon, wala si Tomas atong higayuna, apan sa diyang sila, nagkatigom na, ilang gisugin nila si Tomas. Tomas, ang Ginoo na banhaw sa mga patay. Pertig yung Tomas, lami kayo ka mong experience. Si Tomas, yun, naghilo mga igsoon, wai kadaugan, wai pagdaig. Naglutok lang ang mata. Murag Julin, nagtanaw sila. Unsa ba ka nga pagtingog ni Tomas, ikausa lang silang napulo, giingnan. Ako, paras ko di ko motuo, gawas ko ng akong tudlo, makulkog nako sa gilansangan sa iyang kamot, ug makulkog nako sa iyang kilid, kidughang, ug makulkog nako diri sa samad sa iyang tiil. Di jud ko motuo. Sabot pasabot ni Tomas, para nako to see is to believe. Ayaw, nako nyo patuuhan na. Naon sa mga apostolisa, no? Maduha-duhaon. Why? Mao na ginatawag, why pagtuo. Ang tanan mo si Tomas, kusganin nyo, si Tomas, why pagtuo. Sama? Ay na gida yun. Ang uban ninyo, gilahos ninyo ang sentence. Sama? Nako. Ang uban ninyo, nanipagtuo, mingon ka. Nagtapad ay mong kailan mo, mingon sama? Niya. Okay. Abi ni Tomas, wakadugo kang Ginoo saya. Isa kadlaw mga igsoon, nagtigom sila sa ginatawag upper room. Siradong pultahan, sirado ang tanang bintana. Nagtigom sila dito. Kalit-kalit igsoon, nagmaterialize si Jesus Christ sa ilang tunga. Wa mo agig pultahan kay wa mabre, wa mo agig bintana kay wa mabre. Nagmaterialize sa ilang tunga. Nagmaterialize. Hinay-hinay. Itungha. Nangkakulba sila. Ingon silang abat. Ingon ang Ginoo, dili ako ni. Pagtungha na gyud sa Ginoo, ingon siya, Tomas, gipangitagin niya sa crowd si Tomas, napulo lang sila, 11 kabo. Pagtanaw niya to, Tomas, dali dire. Insya, ang imong tudlo ikulkog dinhi, og dinhi. Kung kamo si Tomas, unsa man yung buhaton? Kung yung taong Ginoo, surrender na, ayan na lang. Tuon ako. Pero Tomas, pertigi ka maduha-duhan. Yung duol yun. Pagkahuman, ingon siya, Ginoo ko og Diyos ko. Matod pa sa ubang mga relihiyoso nga mga tao nga, ngano kuno nakaingon si Tomas og Ginoo ko og Diyos ko? Dili kuno siya nagtuo nga si Kristo Dios lang. Kung dili nakuratan kuno siya. Ores kuno ka na makatamak kag bitin. Pagtamak kuno sa bitin mo ingon, ay Diyos ko. Dili kuno Dios nang bitin. Apan bisan nun saon, Diyos gyud niya ang Ginoo niya tong higayuna. Hallelujah! Amen! Pagkulkog niya, my Lord and my God, what does Thomas mean? He meant that from now on, I am going to have faith to believe you. Hallelujah! Gikan karon, wa na ko'y pagduha-duha. Mutuon ako, basta imong gisulti, bisan wa pa na ako makita. Akong tuuhan. Mato'y buot pasabot ni Tomas.
Nya dito na mild rebuke ang gihatag sa Ginoo. Sa Tomas, bulahan silang mga na nagpakakita unya na nagpanoo. Apa ningon siya? Mas bulahan ang wa kakita ngani na nagpanoo. Kung pagkabulahan ang pagaisgutan, mas bulahan ta ni Tomas. Kay ngano, wa ta kakita sa Ginoo, pero nagtuo ta nga ang Ginoo niya dinhi pinaagi sa iyang mga pulong. Tanawan ninyo mga kaigsunan, importante gyud tungod kay Ginoo nagtan-aw individually sa inyong pagpanginahanglan niining takna. Nakasinati siya sa imong paghilak, nakasinati siya sa imong kamingaw, nakasinati siya sa imong kahadlok, nakasinati siya sa imong nervyos, nakasinati siya on sa imong gibati ning takna karon sama ni Bartimeo. Munang personal lagi ang pangutana. Unya, mabati gyud nimo pag-ayo sa imong kasing-kasing ang Ginoo mangutana nimo. Nak, sa may gusto nimong buhaton nako alang kanimo, niya isultiyo niya unsay gusto nimong buhaton sa Ginoo alang sa imuha. Para kang Bartimeo, dito nagapalimos, niya nabati niya si Jesucristo, mulabay, niya ning singgit siya, kusog kaayo, girebuke siya because of disturbing the peace of the Lord. But when he overcame this barrier of people trying to rebuke him, what did he do? He cried the more. Pagkatapos igsoon ning hunong ang Ginoo, pagkatapos paduol siya sa kuwa dinhi. Abi ninyo sa pagtuo ni Bartimeo, sa dihang ipaduol na siya sa Ginoo, wala pa gani siya ampuy ha. Sa dihang ingon ng Ginoo, ni hunong ang Ginoo, siya, paduula siya kanako, gidagan siya. Tomas, Bartimeo, gipaduol ka sa Ginoo. Pagkadungog ni Bartimeo ang iyang kupo, iyan ang gihubo. Hubo niya yung kupo. Ingon siya, tugay na kung gikapoy na akong pagkabuta. Manayang isulti, I'm sick and tired of being blind. Since I was born, I am blind, living in a world of perfect darkness. Wa agyo ko'y nakita, bisang gamay, kaayo sa Ginoo, anto natiguang na lang ko, kapoy ng kinabuhi. Gusto niya yung makakita. Anong pagpaduol sa Ginoo sa iya, bisan mo pa siya ampuy, gihubo diretso ang iyang kupo. Tindog tubangan sa Ginoo. Dito na pangutana. Unsa may gusto nimong buhaton nako alang kanimo. Dunalay usa ka butang kining tawana nga gustong mahitabo sa iya. Siguro daghan siyang problema. Daghan siya problema kinamukaon siya bisan butas siya, mao nang magpalimos siya. Tagkampot siya, kinalampot siya sinina siguro. Naapot siya siguro yung mga problemang uban. Pero ang pinakadakong problema, kailan di siya kakita. Muna ang pinakadako mayang ihatag. Iyo siya Ginoo, nga makakita unta ko. Maulian ko sa akong igtatanaw. Kung sa isultis Ginoo, gikan karon mahiuli ay magtatanaw, ang imong pagtuo, maoy nakaayo kanimo. Hallelujah! Ang kasulatan mingon sa diha-diha, nadawat niya ang iyang igtatanaw, ambak kutom sa mahimo. Unya, gwapo kayo din ang isulti sa kasulatan. Bartimeus followed the Lord and then he glorified God. Nagbigin na siya sa pagkalipay. Kining, kamura ko'y mabutaog na pa ba ipahiyom ninyo? Wa, na siguro may pahiyom na. Nalimang ka buta kay son, wa kay kalipay. Pero sa dihang siya naulian, sa iyang tatanaw kay natubag ang iyang pagampo ni balik pag-usaban Dios niya, ang tao nga mabalikan sa presensya sa Dios ang iyang unang buhaton, musinggit gyud sa mga pagdaig. Mudaig siya, musulod sa Ginoo, unya magsugod na siya sa pagdaig. Mabalikan siya sa pagdaig. Mabalikan ka sa pagdaig. Ang tanaming praise the Lord. Pagdaig na, ayag kuha na sa inyong baba. Hindi ka moingon, para raman na Jesus Christ, Pastor, dili mo na para sa mo, kaya di pa man may Jesus Christ. So, exempted sa amis pagdaig. Dili, anak ka sa Ginoo. Sa wapat ang tanan dire. Wala pa bisan unsang pagtuo diri sa kalibutan, ang Ginoo na ana. Ang mga manunda, nagadaig na. Dalaygon ang Ginoo. Kaya pati malunda, ang Ginoo may naghimo na silang tanan. So, ang unang reaksyon sa tao mabalikan sa Ginoo, muday gud siya.
Abi ninyo, doon mga kamaturan, atong makita din niining mga insidentiha. Doon mga butang. Nga gusto natong buhaton para sa atong kaugalingon, apan dili nato mahimo para sa atong kaugalingon. There is a truth that I would like to share with you tonight. There are certain things we need to have done for us that we are quiet and capable of doing ourselves. Like blind Bartimaeus. Nakita nato ng example din ni butang nga Bartimeo. Butas siya. Wa gyud siya pananaw, di gyud siya makakita. Apan doon na siya pagpanginahanglan. Unya gusto niyang tagbuon kining pagpanginahanglan. Di gyud niya matagbo na sa iyang kaugalingon lang. Bisa mo kuha pa siya blade. Blade daw na iyang mata, samot na. Di gyud niya mahimo sa pagtagbo na sa iyang kaugalingon lamang. Mao gyapon sa atong kaugalingon. We are in the same exact predicament as Bartimaeus. There are some things that we can do for ourselves. We can educate ourselves, makahimo ta sa pag-eskwelahan, mahimo ta sa pagpakaon sa atong kaugalingon, we can become good citizens, we can set out to be successful, but we have deep spiritual needs that have to be met, and we cannot meet them alone by ourselves. You cannot forgive yourselves. Nobody can forgive you. Nobody can cleanse you from the filth of sin. It's only the Lord that can do that for you. Hallelujah! Walay laing makapasaylo kanimo, walay laing makahinlo kanimo, walay laing nga makahatag kanimo sa usa ka kalipay, walay laing makahatag sa imo sa usa ka pakigdait nga nagalapaw sa tanang panghunahuna, walay makahatag nimo ni anang inadlaw-adlaw nga kadaugan batok sa sala, walay makahatag nimo og guidance nga tininod, walay makahatag nimo og comfort, walay makahatag nimo og assurance nga nigbalik ni Jesus Christ second coming, siguradong marapture ka, wa joy makahatag og guidance ug assurance nimo niya nang dapita, siya lang. Hallelujah. Hallelujah. We cannot give these things to ourselves. There is no way that we can save ourselves. There is no one that can do this for us. Like Bartimaeus, he cannot do this anymore than to open his blind eyes. We cannot do this like Bartimaeus. Di gid nato mahimo ni sa atong kaugalingon. So, mga kaigsunan, unsa man ang atong buhaton, ang atong Ginoong Kristo may atong makita nga makahimo ni ining tanan sa tuwa. Bisan ang pagtubag sa atong magapagampo. Nato ni mahimo sa atong kaugalingon, dunay usang muhimon ini para sa atong kaugalingon. Isa lang ang makahimo ni ini sa tuwa, walay lain kundili ang atong Ginoong Kristo. Ang nakanindot ra ba niini kay willing gyud siyang himuon ni para sa imo. Amen. Basta nagasinggit lang imong pagtuo ug nagaingon imong kasing-kasing ron. Ginoo, tabangi ko. Kinsa na may dunay pagpanginahanglan niyo, desperado na mo kayo. Ngayon yung kasing-kasing nagasinggit. Ginoo, tabangi ko. Kinsa man. Siguro di na kailangan mo gawa sa inyong bana. Basta naalang sa inyong espiritu kasing-kasing, nagapaninggit ang inyong mga pagbati, nagayong Ginoo, tabangi ko, ay kong kalimti. Ni ang Ginoo dinhi nakadungog sa singgit sa imong espiritu, o gunya igsoon, ipaday pagsinggit. Di kumubabag nimo, sama niya itong gibabagan si Bartimeo. Kay maunay makapa-attract sa presensya sa Diyos. Muhunong gani ang Ginoo, nga makita niya, mukonekta rin mong pagtuo sa Yaha. Hallelujah. Dili lang siya willing nga motabang sa tuwa, doon na pagyud sa abilidad sa paghimo sa iyang itabang nimo. Ang saad niya, mahimo niya sa pagtuman. Amen. Pagkatapos, willing siya. He is not here to deny us what we need. Because this is exactly why He is God. Why He came in the flesh. And this is strikingly illustrated in the case of Bartimaeus, who could not open his eyes. But Jesus was able to open his eyes. Milagro ba imong gikinahanglan? Ang ginawa pang mawadig milagro sa imong kinabuhi ron. Kinsa may laing makapasaylo sa atong sala, walay laing kundi lang Ginoo. Ngano man, tungod kay ang atong sala sa kalag, saya nato nahimo batok sa iyaha. So dito lang kinanglan mga pasaylo niya og siya andam sa pagpasaylo nato og sa pagluwas sa atong kalag. Usa pa ka kamaturan, whether ang atong pagpanginahanglan igsoon o ang atong kikinahanglan depende sa tuwa sa usa ka butang. Depende nga madawat nato ang atong pagpanginahanglan.
Depende sa atong willingness o depende sa atong pagtuo kaniya. Naibalo ko ning taknas kagabion, kamong tanan nagahangad sa mga saad sa Dios. Daghan kay saad ang Dios sa kasulatan. There are 30,000 promises in the Bible from Genesis to Revelation. And every one of those 30,000 promises says, God, I will. Puros nagsugod I will protect you. I will supply your needs. I will heal you. I am the Lord that healeth you. I will make a miracle for you. Every one of those promises are alive even today. Sa atong panahon karon, kanang maong mga saara nagapadayon nga walay kapakyasan. In fact, kining ministriha nga inyong nahamutangan karon o inyong natambungan karon nagapadayon sa paggunit sa saad sa Dios. O sa pipila lamang katuig na lukop naton tibok Pilipinas, dili ko kahimo niini sa akong kaugalingon. Kamo sab tingalig son, kung nanginalanog kadaugan, dili ninyo mahimo sa inyong kaugalingon. Sama kang Bartimeos, doon na siya di mahimo sa inyong kaugalingon. Na kay problema karon, dili nimo mahimo sa pagsulbad sa imong kaugalingon. Kinahanglan mo duol ka sa usa nga makahimo ni ana. Og akong gina-introduce siya kanimo ning taknas kagabion nga bisan wa ka kakita niya ang yang saad na kabadayon. Duha kong tulo nga naa sa akong nagisgot sa akong ngalan, na ako sa taliwala. God is everywhere present at the same time. He is omnipresent. Do you need forgiveness? Then ask the Lord for forgiveness, and He will say unto you, like He said to those in His times, thy sins be forgiven thee, according to Matthew 9, chapter 9, verse 2. Pasayloan mo ikinanglan, pangayo sa Ginoo, pasayloan kanya ni takna karon. Basahin na wadag kalipay, tungod sa guilt sa sala, tungod sa kabugat sa sala, konsensya nimo, pertigyod ka guilty, di ka katulog sa takna sa kagabion. Ay mo buhaton mo duol ka, niya mga igpasaylo. Ginoon taon, pasaylo ako sa akong mga sala. Ang saad niya, pasayloon ka niya. Nagkinahanglan ka paghinlo, do you need cleansing? And you feel like you are dirty and filthy and you are not worthy of worshiping and serving God, then ask Him for cleansing. And He will say to you, I will be thou clean. Ingon siya sa lepros nga tao, sanlahon nga tao. Ingon siya, mahinlo ka karon dayon, sumala sa Marcos 1:41. Nagakinanglan ka bag pakigdait? Nawala ang pakigdait sa imo, wala ka na peace. Walay peace sa inyong balay, puro lang problema, puro lang trouble. Nawala ang kalipay. Niya, puro lang kasamo, puro lang tension sa inyong panimalay. Nga tungod niya na, bisan way nagagukod ninyo, ginervyos na mong tanan niya. Kay wanay pakigdait sa inyong panimalay. Ikinala nimong pakigdait, pangayua sa iya, ug moingon siya, my peace I give unto you. John 14:27. Ang iyang pakigdait yatag sa imuha. You need victory. Kinakabag kadaugan, puro na kapildihan mo na dawat. Kapildihan ka di malasan. Di malasan ako, oy, napildi ko. Pagkatapos ang akong negosyo ni bagsak, puros lang kapildihan, kinalag ka kadaugan. Kasi kinalag adlaw-adlaw kadaugan din. Pangayo ang kadaugan sa Ginoo. Kay ihatag niya sa imuha. Kailangan ka guidance, nagkinalang ka comfort, nagkinalang ka assurance. Then assurance the Lord will give to you. He said, fear not, for I have redeemed thee. These promises of the Lord are just, some of these promises that I have read are just an example of the 30,000 promises nga iyang gisaad sa tuwa. Atong pagpanginahanglang pisikal, atong pagpanginahanglang spiritual, atong pagpanginahanglang financial, kining tanan ikasupply sa Dios. Sama sa gisulti ni Brother Deles kaganina. Siya ang tag-iya ni ining tanang mga butang niya sa kalibutan. Ingon nga usa ka anak sa Dios, ang imong buhaton magbaton lang og pagtuo sa iyaha. Nga mogunit sa iyang mga saad, unya imong hangyuon siya, ug siya abundantly muhatag kanimo ni anang mga saara. Ang mga saad sa Dios, dagko nga mga saad, hamili nga mga saad, nga walay kapakyasan. Wala na siguro adjective nga ikasumpay pa sa mga saad sa Dios, nga mas mulabaw pa sa gisulti niya nga nagingon. To Him that is able to do exceedingly, abundantly, above all that we are able to ask or think, to Him be glory. Through Christ Jesus our Lord, world without end. Amen.
Kalimang kaigsoon, ang Dios nga makahimo, labaw pa sa madagayaon gayud, sa makusganon gayud, mutubag sa imuha ning taknaa sa kagabiyon. Unsa kadakong Dios, ug usa sa iyang pinakadakong saad nga akong gikalipay nga pagagunitan hangtod karon ug kamo tingali mao sa Quiapo. Mao ang saad niya nga mobalik siya pag-usap. Kasi nagtuong hapit na mobalik ang Ginoo. Mga apostoles palakaw na siya after sa iyang resurrection. Ang mga apostoles, mga igsoon, miingon sa iyaha pagkahuman nga hapit na siyang musaka ngadto sa langit. Unsa ang sulti sa mga apostoles? Wala sila mosulti sa iyaha, pero nakita niya ang kamingaw sa ilang kasing-kasing. Niya, ingon ng Ginoo sa ilaha miduol siya. Ingon siya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And when that place is prepared, I will come again to receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Saad sa Diyos nga hapit na niyang pagabuhaton. Matthew chapter 24, nagsaad siya. Nagduol ang mga apostoles sa iya. Ginoo, unsa may ilhanan sa imong ikaduhang pagbalik o unsa may ilhanan sa katapusan sa kalibutan. Tug-ani mi kano sa matapos ang kalibutan. Gusto ba ninyo mahibaw-an kano sa matapos ang kalibutan? Kini ba yung kalibutan nga itong gilihukan karon dili ni magpadayon hangtod-hangtod? Dunay panahon nga kini pagatapuson na sumala sa timetable sa Dios. Gusto nga sayod ang mga apostoles sana. Apan ang Ginoo wala mohatag sa ila sa exact time, exact date o exact nga oras. Apan gihatagan sila ilhanan. Ingon ang Ginoo, there shall be wars and rumors of wars. Nation shall rise against nations. Kingdom shall rise against kingdom. There shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. But when this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, then shall the end come. Mga kaigsunan, ang tanang ilhanan nagsulti sa Dios nagkahitabo na tanan. Wars and rumors of wars. Kung ang atong hisgutan, gira o mga hungihong sa gira, tanawan ninyo ang inyong news. Basaha, abriha inyong television, paminaw inyong radyo. Sa TV, bisan sa CNN, makita ninyo ison, dunay coverage sa mga girang nagakahitabo o mga international nga panghitabo. Kining mga tanang nagakahitabo sa international o sa kalibutan, kining tanan puros na gipredict sa saad sa Ginoo nga miingon siya, kining tanang mga butanga manghitabo sa famines and pestilences in diverse places. Kita ninyo karon, bisan ang Amerikang wa ginabaha, kanunay nang mabahaan. Ang mga European countries nga wala gyud mabahaan, kanunay nang mabahaan, kanunay masunugan. Thousands of hectares kanunay. Dunay mga tribulations in many other places of the world. Gapasalamat ta nga dinhi ang Dios nagagunit lang yapon sa tuwa. Bisan pa kining mga kalamidad nagakahitabo na sa lain-lain parte sa kalibutan. Unsa may ginatudlo ni ini? Mao ni ang gisulting saad sa Dios nga di mapakyas bisan 2,000 years ago, almost 2,000 years ago niya gisulti apan kining tanan sa tubangan sa atong mata nagakahitabo na ang tanan. Ngayon siya, ang pinakaulahing makita ninyo, sa dihang ang fig tree, when the fig tree putteth forth leaves, you know that summer is nigh. In biblical terms, the fig tree is Israel. Sa diyang ang Israel namutat na, sa diyang Israel namalik na, sa ilang gikahimutangan. And when they shall say, peace, peace, sudden destruction shall come upon them. Kung sama nang gibuhat sa Israel karon, nakigpeace siya sa mga Palestinians, nagpinirmahay sila peace accord. Di ba gisulti na sa kasulatan? When they shall say, peace, peace, sudden destruction shall come upon them. Puro peace talk dito, peace talk dinhi. Apan sa hinanali, kining tanan, pagatapuson sa Ginoo, pinaagi sa ginatawag, second coming. Apan igsoon, ang tibok kalibutan,
nagakakulba sa nagakaitabo, unsay may tabo ning kalibutana. Ingon ang kasulatan, their hearts will fail them because of fear of what is going to happen in this world of ours today. But Jesus Christ has a very nice promise for each and every one of us. Labing nindot gid kayo nga naibalo ko igsoon involved og concern tang tanan ini. Unsay sulti sa Ginoo para nato? Samtang ang kalibutan wa mahibalo unsang direksyon nila pagatuan. Political leaders are in a quandary of what to do because of trouble that seem to overcome their nations, even the Philippines. Mga kaitsuran, makita nato nagakalibog ang mga leader sa mga nasod unsaon nila pagsulbad ang ilang mga problema. Pero alang nato mga anak sa Dios nga nakaila sa iyang mga saad. Ingon ang Ginoo sa diyan, kining tanan magkahitabo na. Tan-aw mo sa langit paghangad. Kaya ang inyong kaluwasan nagkahidoon na. When He comes and descends from heaven with the shout of the archangel and with the sound of the trumpet of God, then the dead shall rise first, and we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, and so shall we ever be with the Lord. Kali makakata kong milagro, ana? Musirit ta sa langit, na di mo agi kamatayon, pinagig rapture. Kisa na nakadungog, rapture ninyo. At to kag langit, dili mo agi kamatayon, way pulburay mong tiil, way pulburay mong lubot. Karon magpalupad kag rocket, para makabot ka sa nearest star, sa Milky Way, o gasto ka o about 100 to 200 million years so ka makabot dito. Pero abuton nato to sa pila lang ka segundo. Pinagis milagro sa Dios. Kinsay gustong muuban sa Ginoo sa rapture nga buhi. Karon ang panahon sa pag-alagad. Karon ang panahon sa pagduol sa iya. Karon ang panahon sa paggunit sa iyang mga saad. Karon ang panahon sa pagbuhi sa atong pagtuo, pinaagi sa kanunay pagpaminaw sa iyang pulong. Karon ang panahon sa pagingon, Ginoo, ibalik kay mong presensya sa kuha. Mudayeg ko nimo ang bunga sa Espiritu kalipay makitaan sa akong kinabuhi. Dako nga saad sa Ginoo nga di mapakyas kay nagsaad dili bakakon. Mao na pinakadakong saad niya ang kinahanglan natong gulitan. Ing taknas kagabion, naibalo ko ang matagusan ninyo dunay pagpanginahanglan apan sa di pamumuhawa dinhi nakatouch ko sa tanan niyo pagpanginahanglan. Physical, sa among ni Bartimeo dunay balatian ay moghawa din di mo daw atong milagro ning taknas kagabion. Wa pa mahot dig milagro ang Ginoo. Abi ninyo nakita na ninyo ang mga milagro diri sa Cebu? Sulayin ninyo ang Ginoo igsoon. Di lang upat ka milagro ninyo makita karong kagabion. Amen. Biya mo sa inyong balay, tingali suko kay inyong bana. Pagampo mo milagro, nga pag-abot ninyo sa inyong balay, ang inyong bana murag itoy nga mosugat ninyo. Buutan kaayo. Basig halaran ka pa og pagkaon. Naglungag na imong bana ron. Nga pag-abot nimo, dili kumo imong madawat, kundili pakaunon ka pa. Matingala ka. Nabalot ka gutang, di nakapasayloon sa nakautang nimo, matingala ka ugma. Kay moingon siya, sige, tagahan pa ta kag isa ka tuig. Ang uban sa tuwa, naluwas na gikan sa higot sa sala, pero apat ta maluwas gikan sa higot sa utang. Gusto ninyo igsoon malibre mo gikan sa tanang higot sa utang. Niya gusto ninyo pagkinabuhi sama niini, di ba? Isa may gusto ka abundant life. Unsa may gisaad sa Ginoo? Abundant life. Unsa abundant life? Kana bang nabuhi ka, way sakit. Kung naamay kay sakit, inigampo nimo, ayuhon tayo sa Ginoo. Kisay gusto kinabuhi ang parehana. Okay, pagkahuman, makautang man ka, pero mabayaran gyud nimo. Unya, kada katapusan sa bulan, wa jud kay utang. Pagtanaw nimo sa imong bangko, daghan pagkwarta, not on the red but always on the black. Kisay gusto kinabuhi ang parehana. Dili gyud kapos kanunay ang imong kinabuhi, gustuhon nimo na adayon kay hatag sa Ginoo sa imuha. Abundant gyud ang imong life. Tapos sa spiritual, wa pa gyud kay kulba.
Kaya naibalo ka, matapos ang kalibutan, samtang natulog ka, o mubalik ang Ginoo, kabalo ka, ready ka, musirit ka pa yung sa langit. Kasi gusto na. Kisa'y gusto, na matulog ka, wa kay kulba. Wa na ka mga kilaog, security guard, gikan sa dasya. Kay ngano, pagtulog nimo, pag-claim lang nimo sa Psalms 91, Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pagtulog nimo, duha ka manulunda, ihatag para mo gwardiya sa imuha. Ang tanang mo duol dito, pikahan sa manulunda. Kisa'y gusto, kinabuhin para yana. Why kawatan nga makaduol? Abundant life na. Posible ba nang may tabo karon sa tuwa? Is it possible for us to live a problem-free life? It is possible. It can happen if you have faith to ask for it right now. Hallelujah! Sa diyang doon kay pagpanginanglan, nga di mo mahimong pagsulbad sa imong kaugalingon, sa imong mga higala, di kasulbad, inigdool mo sa Ginoo, sama kang Cornelio, milagrong may tabo. Ngunang magiktiniktin kag ambakog, ang daig dito sa imong kwarto kay, nay, milagrong may tabo sa imong. Kasi gusto kinabuhin pa rin. Pwedeng ihatag sa Ginoo na, karong gabihuna sa inyo ha. Mauni ang gisaad niya sa kuwa. Ang tanang makig-covenant partner nimo anak, maunay isulti sa ila nga andam kong ihatag kanang abundant life nga akong gipromise ug akong gisaad sa matag usa nga moduol og makig-usa sa akong saad sa panalangin. So naagani ko'y buhaton nga sulat ipadala nako sa inyo tanan. Covenant partnership. What is covenant partnership? I want you to become a God covenant partner. I want you to have a covenant. I want you to become a covenant partner for abundant life. Kini akong nasulti. Material, physical, financial, ug spiritual, ihatag sa imo. Nya manginabuhi ka, nga dili na sama sa una, nga puros lang hit and miss, trial and error. Kanulay lang kang nabuhi dito sa ilalom sa mga problema, kanulay lang kang naguol, hangtod nga ikaw namatay, pinagig hartatak tungod sa kaguol, hangtod nga ikaw, gihaya, wa gyapon ka nakapahiyon. Gusto sa Dios usbon ng tanan. Mahimo niya sa paghatag nimo anang tanan. Kasi isulti niya, to him that believeth, all things are possible. Kaniya nga mutuo ang tanang butang mahimo. Basta, kusga lang ninyo na. Kung sa'y gusto niyo may tabo sa inyong kinabuhi, buhatan ninyo. Kusog na ba yung pagturon? Napakusog ba na ako yung pagtuo? Pinagis pulong sa Diyos? Abi ninyo, nganong importante makusog inyong pagtuo? Kaysa dihang ka mo kusog nagpagtuo ang presensya sa Diyos na nasa inyo ha, ang pagtuo maoy hinagiban ka pambunal sa ulo sa yawa nga gabinuang ninyo. Inigampo ninyo, pagluhod ninyo, ang inyong gisulti, sirit na sa tubangan sa Diyos. Busa, kung doon ay panagatigom parehani, atas kapitol ron, anytime asa ta magtigom, mahimo na extension sa gingharian sa Diyos. Naadihay, di makitang hagdan pa yung sa langit. Gihigdaan ni Jacob ang isa kabato, nakadamgos siya. Hagdan gikan sa langit, angel nagkanaog, dapoy angel nagsaka. Yung Jacob ako kabalo, balay day sa Diyos niya akong higdaan. Tanawan ninyo yung soon. Bisan asa ta magkatigom, mahimong balay sa Diyos na. Ang kining kapitol karon, di ni kapitol ron. Extension ni siging harian sino. Na ay dili makitang hagdan dinhi. O kung abrihan sa Diyos sa inyong mga mata, makita ninyo dunay mga angel aning hagdana, gapasaka o gapakanaog. Masibot pa sa utana. Basta asa gani ang extension sa gingharian sa Diyos na anang maong hagdana. Sa New Testament, si Nathaniel, nakita niya, isababaw sa Ginoo. Dunay hagdan na angel na kanaog nagsaka. Ingon ang Ginoo, dili lang inanay mo makita Nathaniel, napakailay makita. Kay si Jesus Christ, balay sa Dios, niyatong niya siya sa kalibutan, sa yuta. Kita karon mao balay sa Ginoo. Ngunang kung asa ka ng pangalana, gisabit og ngay panagatigom tungod sa iyang pangalan, automatic balay sa Dios na nga dunay hagdan nga di makita paingon sa langit. O sa ito mga igsoon, ang inyong mga pagampo nga ginahimo, ang inyong mga request, ang inyong mga pangagho, ang inyong mga pagpangandoy, ang inyong mga desire, ang inyong mga prayer request, ang inyong mga pagampong ginahatag sa iya. Kung giun sa pagtigom sa mga ushers dinhi sa kwarta, para mutigom sila sa
offering, anapod ang mga manulunda nga di nyo makita sa inyong duha ka mata, nagsigig suroy diha, nagsigig pangulikta, ug mga pangagho sa inyong mga kasing-kasing, prayer request, sa imong pagampo, tanan ginakulikta na karon. Pagkahuman, sila musaka, paingon dito sa langit, ibutang na sa trono sa Dios. Pagkahuman, ang Dios di mo tubag na, sama sa pagtubag sa atong mga gustong mutubag nato, kundo na tay isang at nga mga request. Dili pa ugma, dili sa sunod tuig. Ora mismo, inikabot sa inyong pagampo, dunay sugoong mga manulunda nga mukanaog para magdala sa tubag sa inyong mga pagampo. Si Daniel nagampo usa ka adlaw. Sa adlaw nga niyampo siya ni saka. Pagbalik niya, gibinuangan sa yawa ang manulundang nagdala sa iyong tubag. Nakig-away. For 21 days, gibabagan sa prinsipe sa Persia ang tubag para kan Daniel. Pero kitabangan siya ni Michael the Archangel, nakalusot siya. Ingon siya kan Daniel, Daniel, sorry ha, sa unang adlaw nga ikaw nagampo, gipadala na sa Diyos ang tubag. Pero binuangan ko sa Haris Persia, gibabagan ko niya, nag-away mig 21 days, wa ako kalusot nga rin, pero salamat sa Diyos, kay niya na ang tubag sa imuha. Kung malangan man ang tubag, gilangan lang sa yawa, ayog hawa sa imong pagampo, hanto di nimo madawat na. Pero sa adlaw nga ikaw nag-ampo, ang tubag gihatag na sa Dios sa imuha. From the day you bent your knees and called upon Him, the answer has already been given. Ang yawa lang may gabinuang usahay. Pero ning taknas kagabion, gunitin ninyo na igsoon. So inyong pagampo, ang extension sa kingharian ni dinhi, na yung mga manundan nagakolekta sa inyong mga pagampo, o na po yung mga manundan nagagikan sa langit karon o nagatubag o nagahimo nag mga milagro sa inyong mga kinabuhi. Just say the word, and it shall happen unto you. Nagatindog karon ang Ginoo sa inyong tubangan o nagapangutana, anak, unsa may gusto nimong buhaton nako alang kanimo, isulti ning taknaa, kaysa di pakamulakaw ang tubag o gasyuran sa tubag naan na sa imuha. Hallelujah. Ano kinala namoy pagtuo? Sa din namoy pagtuo ang presensya sa Dios nimbalik na sa inyo ha. O sa din nimbalik ang presensya sa Dios nimo. Pinagi sa imong pagtuo mahimo na ka sa pagsugo. Unsay gusto ninyong mahawa sa inyong kinabuhi? Unsay gusto ninyong muhawa sa inyong kinabuhi? Physical, material, spiritual. Nakay sakit. Isay na sakit din he. Gusto ba ninyong namoy sakit? Gusto ninyong namoy cancer? Gusto ba ninyong namoy tumor? Dili, di ba? Pero na diha. Wa ninyo magustuhi pero nadiha. Kung wa ninyo magustuhi ang usa ka butang, pero naguban-uban ninyo kay gusto kayo siya sa inyo ha. Kamo wa makagusto niya. Di siya kahawa nimo. Kinsay gusto nga iyang cancer mawa. Murag hinay man gusto. Nahigog masiguro mo na mo nang nagkabit-kabit na sa inyo ha. Kinsay diri gusto ang iyang cancer, tumor o high blood o bisan sa balatian mawa sa iyang kaugalingon. Abi ninyo, walay taong moingon nga di ko gustong mawad anong sakit. Mao bitaw mo tag hospital, magpatambal ta aron kining mo balatian mawa. Wa gyud taong moingon, di ko gusto, gusto ko aning balatiana. Naa gyud tanan moingon, di ko gusto ani. Pero ang pangutana diha, nganong naa man na diha nga di manunta ka gusto ana. Isugo ni mo ang doktor para kuhaw na, gitasta sa doktor, pero nimbalik lang yapon siya. Pinangga kayo ka sa imong sakit. Ikaw ang manuntawa magpanggaan na. Dili ka gusto pero naani mo, binilanggo ka. Tanaw ikaw, di ka gusto ba itong bilangguan? Pero sa ding pasudlon ka dito kay nakasalaka, wa kay mahimo. Na ako diri, wa ko mahimo. Nakabilanggo ka. Na kay balatian di mo gusto, pero na diha nakabilanggo ka. Na ay pwedeng mo abre sa imong bilangguan. Ang ihatag sa Ginoo nimo pagtuo lang. Sa diyang nakanay kusog ng pagtuo, pinagi sa Espiritu sa Diyos, pwede na nimong suguon ang imong balatian.
Pagka naipagtuo ka, makasugo na ka. Kaya ang pagtuo, gahom. Ang pagtuo, gahom. Ang tanong mo yun, ang pagtuo, gahom. Ang pagtuo, otoridad. Kakita na mong pulis, may otoridad na, ug may gahom na. May tsapa, may pusil. Ang tsapa, otoridad. Ang pusil, gahom. Pinaluyuhan sa gobyerno. Pero pagkakita mong pusil, pagkakita mong pulis, pusil. Pulis, ngaway pusil, tsapa lang, may otoridad, pero way gahom. Magkakita gani mo og tao nga nay pusil, way tsapa, may gahom, way otoridad. Okay. Kung may otoridad ka lang pero okay gahom, di ka kapahawa na. Kristohanon ka, anak ka sa Diyos, may otoridad ka, pero okay gahom. Kay wa kay pagtuo, di ka kapahawa sa balatian. Di ka makasugo. Pero pulis ka na tsapa, ay pusil. Pag-ingon mo sa kawatan, huy! Daga ng kawatan. Bilangguon ta ka. Mabilanggo jud nimo siya, makalaboso jud nimo. Dili siya mo bilanggo nimo, ikay mo bilanggo niya. Ingana exactly ang buhaton nimo sa tanang dili nimo gusto sa imong panimalay. Panimalay sa Dios ng mayong lawas. Di ko gusto balatian, di ko gusto kapobrehon, di ko gusto og kanang kawaladon, di ko gusto og kanang tinunglong kinabuhi. Isa-isa sugo atanan. Ginoo, salamat sa pagtuo nga otoridad. Salamat sa otoridad nga ako anak nimo. You have given me the power to become your child. And I have now this power and authority because of my faith in you. And I believe in your promises that you are alive. Now you begin to command. When you have authority and power, you can command. Anything in your life to live. Amen. Kapitan ko sa sundalo. Kapitan ko, na ako'y otoridad o gahom. Pagsugo na ako sa nako ka sundalo, dagan yun na. Pagsugo na ako, dali yun na. Di ba? Ingan agyapon sa imong kinabuhi. You begin to take charge. And di mo gusto sa imong kinabuhi, pahawaan, muhawa na tanan. Hoy, cancer, sibat na. Hoy, kapobrehon, panghawa na. Nganong kinasultian ni mo sa niya na, tungod kay kanang tanan, puros espiritu, gipakita na sa Dios tanan sa kuha. Dunay personalidad na tanan. Pwede na silang mabuhi, pwede pong mamatay. Pwede mo sugoon. Everybody say, praise the Lord. Karon, pagkahuman na sugo na nimo ang tanan, di nimo gusto sa imong kinabuhi. Pag sugo na sa tanang gusto nimo nga muduol sa imuha. Sa may mong gusto. Maing lawas, espiritu sa maing lawas, sulod sa akong balay. Espiritu sa kadagaya, daghang bugas. Balhin. Biblical ba na? Biblical ba na mga ison? Siguro mo overtime taga mayroon. Malate mo gamay siguro pag uli ron. Pero dili gyud mo magmahay nining pagalagad nga inyo natambungan ron. Ingon ang Ginoo, kung ikaw dunay pagtuo kadako sa mustasa, makahimo ka sa pagsugo sa bukid. Bukid balhin didto sa dagat og mutuman siya sa tanang gisulti nimo. Pagtuo. Asay dako igsoon ang bukid. Sa pinakatakong bukid do Cebu. Dito sa Davao ang pinakatakong bukid Mindanao, Mount Apo man. Kahit taon ni suway sa iyang pagtuo, ingon siya, ingon na Ginoo kadako sa mustasa lang pagtuo. Ako nabati yung kadako sa akong pagtuo, mura na santol kadako. Mura liso sa santol kadako niya pagtuo. Giatubang niyang Mount Apo. Mount Apo, pinaagi sa akong pagtuong sama kadako sa liso sa santol, balhin sa Davao Gulf. Piyong si Exxon. Niya gihulat niyang mulinog kay lalimang kaibto ng Mount Apo, balhin sa dagat. Di basta-bastang linog na. 1 minute, wa may linog na itabo. Ibukan niya una sa tanan na iyang tuong mata. Tanaw niyang bukid. Naapa man. Gisiguro niya, giapriyan na po dang wala. Abi ninyo sa gisulti niya, ingon siya nga, daan palagi ko. Di, John, mabalhin.
Sa wapa siya magampo, daan na siyang nasayod. Dili na mao'y pagtuo. Maunay ginatawag pagsuway sa pagtuo. Ayaw ninyo suway ang pagtuo. Tuuhin ninyo! Woo! Hallelujah! Asa may dako, ug asa may bugat, ang kanser o ang bukid. Basta ko ang bukid. Kanser kagaan-gaan na, pwede yung sulos botilya. Hawa din he. Wa ko manginahanglan nimo, dugay na ko nasuko nimo no. Nganong uban-uban mangyo ka sa kuha. Mga wa ginatanan. Palay ng Diyos. Gusto niyo suwayan na? O gusto niyo tuuhan? Tuuhin ninyo ang akong gisulti. Makita ninyo sa may tabo sa inyong kinabuhi. Tinuod yun. Everybody say amen. Amen. Panawag na tanan sa tanang espiritong gusto nimo. Kadagaya, dali na mo. Kadagaya financial, dali na mo. Tanawa, ang kabuhi na sa imong kinabuhi mo balik. Layo pa ka, basta nga-apply kang trabaho, naglinya ka, napulo mo ka buhok, matingala ka, malibat ang tagiya, makitan ka niya, ikaw gi paunahon. Musakit mayang ulog, di ka paunahon. praise God. Pagka may pagtuka na, may otoridad, may power ka na, kada sulti nimo tumano na sa sitwasyon. O sa sitwasyon nga mong gusto mahitabo, maunay mahitabo. Ang elemento sa kalibutan, mutuo na sa imuha. Tanawang Ginoo igsoon. Samtang sila nagapanakayan paingon sa dagat sa Galilee. When they were crossing the Sea of Galilee, the sea was so smooth. The weather was so fine. There was no typhoon, walay loling, walay ilyang atong panahon. Nagatabok sila. Sige, bangkaan na ang mga disciples. Ang Ginoo kay kapoy man, natulog siya dito sa dulong. Tulog siya. Kalit-kalit sa tunga-tunga, isang gibagyo man na. Burti, tako kay bagyo ang alon ng dagat. Sige na sila, kausa na. Di na maging matabang kay maluluray na ang yun. Ang Ginoo katingalahan kay wa maging mata. Sa kapanik sa mga apostoles, grabing panik, mga matay na ta. Na nagpukaw sa Ginoo. Ginoo! Wa ka magpakabana ng mga matay na ta. Sige lang yapong kagtuog diha. Wagan mo tuog ang Ginoo ato, isuwayan lang sila. Bangon ang Ginoo. Unsay sulti sa Ginoo? O mga taong gagmay pagtuo. Nintindog siya. Ang hari sa pagtuo mitindog. Unsay sulti niya? Hangin, hilom. Bagyo, hunong. Isa ka sulti lang. Tanan ni tuman sa iyang gisulti. Gusto sa Dios. Gusto sa Ginoo, kanang pagtuuha o gahom niya, ibalhin sa tua. Ngayon say atong sulti may tumanon. Ismot kayong dagan sa imong kinabuhi, pagkatapos kalit-kalit gibagyo sa mga problema. Napanik ka, waka kabalong sa buhaton, manerbos rek na lang ka. Siguro alang Ginoo na diha. Bisan no say may tabo, ayaw ka panik na kanay pakigdait. Siguro alang ang Ginoo na diha. Natulog ba siya? Ay sige gampo, di man mo mata. Murag way tubag. Ay kapanik, pasag di. Sugo alang. Ginoo di ka mo mata. Ambi ng imong gahombe kay gihatag mo na ng skuwa. Ikay tindog dito. Hoy bagyo, hunong. Problema, hunong mo. Ikaw nga kung gihutangan, mura jug kag siluling. Mura kag bagyo nga si ilyang. Hunong. Muhunong na. Sulayin ninyo o tuhin ninyo? Tuhan ninyo o sulayan ninyo? Tuhan. Na iro nga nagagukod ninyo ay mugdagan. Ing na iro. Iro, hilom, lingkod. Mulingkod na. Ingana ang gahom sa pagtuo. Pagkawa kay pagkaon. Sugo ang bugas mubalhin sa imong balay. Asa may bugat? Ang bugas o ang bukid? Asa man dapit ang bugas? Tudloa. Tindahan diya. Kanang bugas nga nas tindahan, balhin sa akong balay. Basig ang tagiya pa, may mupasan. Gusto mong kwarta? Di na mo problema. Mubalik ang kalipay nyo. Na-presensya sa Diyos nyo. Suguwa lang.
Gusto sa Dios karon makit-an nato ang iyang ginasulting, I will give you abundant life. He came to give life and life more abundantly. Gusto sa Dios sa physical, material, financial ug spiritual kitang tanan abundant. Ang mga apostoles misunod sa iya, Ginoo karon nakabiya na mi sa tanan usa may amo. Ingon na Ginoo nining kalibutana, makadawat mo usa ka gatos ka pilo sa mga yuta, sa mga kabtangan, sa mga igsoong lalaki, igsoong babae, panimalay, o sa sunod nga panahon, kinabuhi nga walay katapusan. Mao nay abundant life. Mao nay gisaad sa Ginoo sa tuwa. So bato ni ang pagtuo karon og atong silyuhan ng pagtuuha, ayaw ipakawat ni Satanas. Kamo nay mosugo sa sitwasyon sa inyong kinabuhi. Guniti ang saad sa Dios. Sa isa nga nagatuo ang tanang butang posible. Kung sa may mo gipangayo karon, dakong problema, gamay kay naron. Neto nga pa kay pagtuo problema, higanti ikaw umigas. Karon nga ikaw lunay pagtuo, ikaw ang higanti, ikaw ang ilipanti, ang imong problema umigas. Tamakan mo na naron. Everybody say praise the Lord. Kung doon na may pagpanginanglan, doon na kay pagtuo, anak ka sa Diyos. Kasi yung bahaton, sugo lang. Huwag ang tanang butang matuman sa imong kinabuhi. Mao ni ang gusto sa Diyos kung may tabo ni mo nintak na karon. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.